Ang hirap kasi sa mga tao, sa mga kritiko, lalo itong tagagawa ng fake news, ha? Itong atin walang politika ito ha. Talagang sinasabi natin ang real situation. Kasi ganito, napakadali ang mag-akusa. Napakadali mag-akusa. Pero, yung pag-aakusa na yan, para magawa yung sinasabi ninyong dapat ito ay makulong, dapat siya makulong, dapat dyan, yung mga akusasyon, kinakasuhan at kalakip dyan sa pagkakaso na yan, ang mga ebidensya. Kasi kahit sabihin natin, ngak-ngak tayo ng ngak-ngak na si Kuan, kurakot, si Kuan dapat makulong. Ha? Pero wala namang kaso, wala namang ebidensya. Kasuhan man, wala namang ebidensya. Ay di wala rin. Di wala rin. Ang korte, tinitimbang ang akusasyon at ang kanya mga supporting evidence. Pag walang evidence, walang makukulong. Ha? Tandaan natin yan. Ang kaso nagiging nagpo-prosper lang isang kaso kapag yan ay may kasamang mga ebidensya na talagang magdidiin doon sa inaakusahan. Diyan posibleng may makulong. So habang walang ebidensya, walang makukulong. Walang makukulong. Yang mga nakukulong ngayon, sila ang may mga ebidensya. Sila ang nahanapan ng mga ebidensya. Pero hanggang akusasyon lang, hanggang Facebook lang tayo na si Kuan dapat makulong, si Kuan kurakot, bakit wala pang nakukulong? Wala yan. Puro lang yan natin imagination ng mga kalaban ng administrasyon. Imagination lang lahat ng yan. Ha? Kaya kapag kaso, ang tinitimbang na dyan, akusasyon plus evidence plus kinasuhan ka, yan, titimbangin ng korte yan. May katuturan ba? May katotohanan ba itong kaso na ito? May ebidensya ba? Nang kung may ebidensya, ay magdidesisyon ng korte. Kung sapat ba ito upang makulong o yung ebidensya gawa-gawa lamang at nararapat na madismiss. Ganyan. Kung nais ninyong may taong makulong, maghanap kayo ng ebidensya. Kasuhan ninyo, maghanap muna ng ebidensya at sa kakasuhan. At ipaglaban ninyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Para makontento kayo nang sinasabi niyong tao na dapat makulong, ay makulong nga talaga. Pero again, pabalikan natin, ebidensya. Yan lagi ang tatandaan ninyo. Ebidensya. Kahit bumula pa yung bunganga mo, kakaakusa sa kung sinong politiko, sa kung sinong tao na siya ay may ganito, may ganyan. Pag walang ebidensya, wala yan. Baliwala yan. Ang sabi ng korte, hearsay lang yan. Chismis, usap-usap lang, walang kwenta. Ha? So ganyan lang. Huwag tayong maghanap ng kung sino na dapat makulong na wala namang kinakasuhan at wala namang ebidensya. Tandaan natin, ang bawat kinasuhan at nahanapan ng ebidensya, yon ang mga taong posibleng makulong depende sa magiging desisyon ng korting may hawak nito. Hindi yung puro na lang chismisan sa Facebook, banatan sa Facebook na ang mga ang mga layunin nito, na ang mga layunin ay lituhin at lasunin ang mga kaalaman at isipan ng mga tao. Pero kami dito sa media, hindi namin layunin yon. Ang aming layunin ay may paintindi sa tao ang mga nangyayari. Kahit hanggang sa punto na kami ay binabash. Ako, inaatake na mga bashers. Karamihan ng umaatake, mga Duterte, mga DDS, lalo-lalo na pag ako'y nakapagbanggit ng Marcos. Kagaya nito ngayon, puputaktiin na naman ako sigurado nito ng mga komentaryo ng mga DDS. Sabihin, bayaran media, nabayaran, malitaboy, kung ano-ano. Malitaboy, nabayaran, magkano bayad sa iyo. Memoryado ko na yan, na inyong mga akusasyon. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, ang trabaho ko bilang isang media ay pinapaintindi ko sa tao
ang dapat maintindihan. Kagaya niyan, sinasabi ninyo, bakit hindi nakukulong si Kuan, si Martin Romualdez? Bakit hindi nakukulong si Ferdinand Bongbong Marcos? Wala pa ngang ebidensya. Bakit makukulong? Hindi pa nga kinasuhan. May kaso ba kay Presidente Marcos? Wala. May kaso ba kay Martin Romualdez? Meron na ngayon. Kinasuhan na, di ba? So tatakbo yung kaso. Ibig sabihin ba pag kinasuhan na makukulong ka agad? Hindi, sasagot pa yun. Si Martin Romualdez, kinasuhan, sasagot ngayon. Oh, yung kanyang sagot, titibagin ng korte. Plus na ebidensya, hihiringin. O di pag may ebidensya, di makukulong din kung talagang may ebidensya. Kung wala, wala. Ganyan eh. Tapos sasabihin, si Malita Buyan, nabayaran niya ng mali-malita. Si Kuan, pagmamayari ng Romualdez ang Radyo Abante. Pusturan nim. Kakano pang kapalit si Romualdez ang Radyo Abante. Ikat napakita didi. Kasi pampagpalit. Bale, matunwari nila kalugaringon mga istasyon na pamamalit pahin iba. Ha? Sige lang, diretso lang kayo sa kababas hanggang sa bumula bukangan nyo, hanggang pumutok ang ulo nyo sa high blood, kakabas sa akin. Okay lang yon. Ginagawa ko ang trabaho ko para maintindihan ng tao. Kasi dito sa Facebook, naglipa na ang mga fake news. Ha? Naglipa na ang mga fake news. Ha? Puro paglilito sa mga tao. Ang trabaho namin hindi ganon. Kung anong balita na lumabas, yan ang balita. At yan ay inisplika namin sa tao para lalong maintindihan. Ha? Okay? Okay. So mga bashers, okay na, kayo nang bahala. Buhay ninyo yan, wala akong pakialam sa inyo. Magbas kayo ng magbas hanggang sa saksak sa bagan nyo. Ha? Okay? Magbas kayo ng bas hanggang sa kaya ninyo. Yan naman lagi kayo eh. Kahit anong sabihin, kahit may basaran, kahit basta hindi nyo gusto, ibabas ninyo. O di sige na. Kayo nang magaling. Diretso na kayo. Bas-bas na kayo ng bas-bas. Buksan natin ang ating mga isipan. Hindi yung nasarado tayo. Buksan natin. Kasi dapat tayo, Pilipino, makikinig tayo sa dalawang panig ng istorya. Hindi isang istorya lang ang pinapanigan natin at isang istorya lang ang tinutumbok natin. Naniniwala ka sa kanan pero hindi mo narinig yung sa kaliwa. Di ba? O ganoon na lang, okay? Yan ang muna ating balita dito sa ating programa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV. Tini, tini,